Yo, what's up? Good day ulit sa ating lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay ongoing tayo sa ating outreach dito sa may Dalik Antipolo, Rizal. At syempre, introducing wow, English, ang ating bagong partner sa pagbabiyahe, si Juper, the Sniper 150 version 1. Ayan, ito yung Sniper 150 na version 1. Kasi ang mga sniper ngayon, parang tatlong klase na yata sila. Meron ng version 2 saka version 3. Meron ko kung meron ng version 4. Basta ito yung pinakaunang labas ng sniper, yung 150 MX. At yun na nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito na yung ating bagong partner sa pagbabiyahe. Wala na si Dayan. Mahaba ko ito kung bakit na wala na si Dayan. Basta isa lang ang masasabi ko, mas nakaka-inlog talaga ang manual. Lalo na kung hanap mo ay power, torque and power, go for the manual. Pero di ko sinasabing mahihina ang mga scooter ha. Ang scooter kasi maano na silang gamitin, masarap gamitin kasi nga ang comfort. Lalo na pagka traffic, piga ka lang piga. Samantala pag sa manual, pag hindi ka sanay, ayun nga, mangangalay ka, kakapiga ng clutch. Eh syempre ako, ma-strip ko talaga yung mga ganitong motor. Noon pa man, talagang manual na yung mga pinagagamit ko. Ewan ko kung nasabi ko na to sa mga vlog ko nung nakaraan, sa mga video ko. Yung OBR ko kasi, nung kami kumuha ng motor, talagang ang pinaka gusto ko is sniper. Ayan. Kasi nga yung kanyang power ibang iba talaga power ng mga Yamaha. Nasabi ko na rin naman yan. Pero kasi syempre, pan daily news, pag nagsusundo ko, hindi hamak na mas okay yung scooter, lalo na't malaki compartment nun. Kay Sniper 150 naman, o kahit sa mga underbone, talagang pang pang walwalan. Kasi nga unang-una wala silang compartment, maliliit ang kanilang compartment. Kaya kung marami kang dala-dala, maghahanap ka na ng bag na paglalagyan, tulad ko ngayon. At yun na nga, itong Sniper 150 na to ay hindi to stock. Kumbaga nung napunta sa akin to, kumbaga sa luto, kompleto rekado na. Wala ka nang idadagdag. Kumbaga sa pagkain, kakainin mo na lang. Paano naman naging kompleto rekado? Kasi nga lahat upgraded na siya, mula panlabas hanggang sa panloob. Hindi na siya all stock. Kumbaga naka-modified na ang lahat sa kanya. Kaya wala ka nang babaguhin. Ano yung mga napalitan dito? Unahin muna natin sa harap. Sa harap, naka-inverted shock na siya. Modified yung tatak nung shock na yun. Naka-inverted fork na. Tapos naka-wide na front fender. Ibig sabihin kahit magmalaki ka ng gulong sa harap, swak na swak siya. Bala ko nga rin itong ilagay sa harap 110 by 60 para big bike talaga. Speaking big bike, naka big bike concept tong Sniper na to. Basta marami nang napalitan dito. Katulad nung sa disc rotor sa harap, naka big disc na rin siya ng modified ang brand. Tapos naka RCB lever left and right.
Yan, naka RCB siya. Naka RCB handle grip. Yung handle grip, eto, ako na lang nagpalit niyan. Lately na lang yan, lately. Tapos sa sprocket, naka 1344 na 520 ang chain. Ibig sabihin, pang big bike talaga siya. Kaya kapag titignan mo yung sprocket sa huli, ang laki. Kala mo plato eh. Ang gusto ko kasi sa underbone, ang sarap niyang i-cornering. Kapag masanay ako sa manual, pag cornering ano? Masanay ako na corner pag manual ang gamit mong motor. Kasi madalas akong gumagamit ng engine brake eh. Third gear pa lang ako pero ang power na nito. Mas bawasan time. Fourth gear pa lang yan nakagaya. Hindi ko pa rin masusubukan ng quinta nito eh. Kasi nga bukod sa panlabas, naka-upgrade na rin to ng block. Tapos nagpalit na rin to ng ECU. Hindi na siya stock ECU, parang naka-racing ECU na yata. Kaya, uy, pambihira oh. Loko. Ayun, kaya kung walwala ng hanap mo, waswasan, ibibigay talaga na itong sniper na to. Pero ayun na nga, kung di ka marunong magtansya ng takbo nito, pag napasarap ka, wala. Disgrasya aabuti mo eh. Tapos ang kanyang gulong sa likod 120 by 70, ang harap 90-80. Gusto marami nang napalitan dito sa motor na to. Malapit lang naman yung pupuntahan ko eh. Oo, ba't ako nagmamatulin? Ang aga pa naman. Ayun pa, naka full shifter na rin to ng RCB. Tapos naka pipe Akrapovic 51mm. Tapos naka big elbow. Okay, papagas muna tayo. BRB. So, welcome again sa ating video, GM Brad Channel. Nasa biyahe pa rin tayo. Pero yun na, pag nakagamit kayo ng manual at saka scooter, mararamdaman nyo rin yung pinagkaiba. Lalo na kung usapan na yung torque and power. Pero kung nahanap na talaga ay pan chill ride lang, scooter na syempre. Ano na, mga beginner, mga baguhan, mas madali ang scooter. Pero sa mga taong aggressive sa kalsada, talagang manual talaga yan syempre.
Mabibili ka talaga pagkakatakbo eh. Ngayon ko na nga lang ulit nagamit to kasi nga ang madalas kong ginagamit si Sesha. Yung Gamma 200. Alright. So dito na natin itong tatapusin tong video na to kasi wala na rin naman tayong pag-uusapan. Passionero ko lang si Sniper. Ang bago kong motor, partner. At focus muna tayo sa biyahe. At yun na, ngayong araw na to makulimlim, maulan. Uy, ang galing mo kuya. Kaya sa mga bumabiyahe sa lansangan, doble ingat. Lalo na't madulas ang daanan gawa ng ulan. Yeah. So yun na nga, salamat sa mga nanood at sa mga manonood pa. Hanggang sa muli, GM Brad is out. Yeah. See ya.